Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again here with your Tito J, All About Safety. The safety show that will teach you how to be safe, how to be aware of your environment, and how to cope up with our day-to-day lives. As we all know, the Philippines will be having another typhoon after Katrina, and ano yung dalawa, Marvin? And then another one is coming, di ba? Opel and Pepito. Ano? Opel and Pepito. Hope Nomwhere? Opel Opel and Pepito. and Pipito. So tatlo, Katrina, Opel, and Pipino. Pipito. So meron po tayong pangatlong bagyo na darating and we probably hit Samar or Bicol on that area and we cut the Philippines through maybe Central Luzon, a part of Metro Manila, and part of the Calabar Zone. So, as I was talking to our listeners several weeks ago, we could not just be resilient. We could not, nasabihin natin, to withstand and to rise up. All of the insecurities, all of the damages, all of the hazards brought about the typhoon could be mitigated and we could also build some innovative structure. Ano ba yung mga innovative structure? We could put another big dam. Look, okay, here's a dam. Our dam are no longer realistic. Masyado na po siyang maliit eh. Once we have a bigger typhoon, we have to magpakawala or release water na tinatawag na. And this releasing of water would now flood the neighborhood near those dams. So, bakit hindi po tayo gumawa ng mas malaking dam? Yan ang number one. Number two, yung pong mga baha, no? Medyo minsan ginawa na yan ng SM gumagawa sila ng mga underground tank na malalaki. Doon natin dadalhin yung or idadivert yung mga tubig na yan para parang containment. Malaking tangke, ayos yan. Sa ilalim ng lupa, gawin yan. Hindi naman po kailangan na bakal, pwedeng semento. Due to our engineering economics, no, alin ba mas mura? No, we try to compare which is reasonable na makuha po natin yung mga tubig na yan. So pagdating po another El Nino, we could get it. We could get it. Oh, andyan na po ang ating nuclear physicist, ang ating lead professor or analyst, ano? I'm lost of word, walang iba kundi si Carmelito Kat Tatlonghari. Magandang hapon sa iyo, Kat. Good afternoon. Good afternoon, Jay. Yes. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood. Medyo madilim ka, Kat, ah. Medyo madilim. Ayan, lumiliwanag ka. Lumalakad ka ba? Oo eh. Punta ka doon sa mga maliwanag. Ang topic kasi natin, Kat. There is again, we have 3 typhoons, if you will recall. Katrina and Opel. Yes. And it created a lot of damage. And Pipito is around the corner. So sinasabi natin, wag lang laging resilient. Pwede naman sigurong gumawa ng mga innovative structure. Sabi mo mga containment o tangke. Ginawa na ng SM yan eh. Alam mo ba kung saan merong mga containment ang underground tanks ang SM? Diyan ba sa may Rosales, Pangasinan o sa Rosario, Cavite?
pag may baha, doon pupunta yung tubig. Have you any Kasi nga idea naman, about it? because of climate change, it is talaga the new normal to have this cistern. Yung para sa rainwater catchment. Lahat ng Okay. green buildings kasi may rainwater management. Mhm. So this could be adopted by a lot of maybe the city hall, no? Huhukay lang, may pondo naman, di ba? It could not be Mm. very very big, but it could be hindi naman astronomical. Tapos this could be in stainless steel tank, mild steel tank, o semento. Di ba? Pwedeng semento. Then we could Oo. put liners, di ba? Na Oo. magkano ba inaabot basically, let's say, ang isang 20-meter deep, no? By 20-meter, by 20-meter. Malaki ba yon? Kung halimbawa, magkano ba yon ang budget para doon na doon pupunta yung tubig? Oh, but look, individually, kunyari, for example, sa isang household, kung yung Okay. maglalagay lang siya ng drum, let us say a 55-gallon drum sa kanyang alulod, doon, di ba doon dadaan yung rainwater. So instead of this rainwater going into the streets and flooding the community, kung meron lang siyang yung just a drum, one or two drums na nakasahod sa kanyang alulod. Sa downspout. Just imagine, Okay. Yeah, yan yun sa yung mga sa maliliit spout. na Just bahay, no? imagine. Pero yung mga kahit establishment katulad ng SM, katulad let's say ng mga condominium, ikaw nasa design ka ng lead ng mga condominium. Diba yung mga condominium Oo. mag-construct din ng ganito as a certain rainwater tank? Kaya nga, kunyari, malaking building yun, condominium. It is mandatory. For example, sa Quezon City Ordinance, pag renovate ka ng bahay mo, kailangan na kasama na yung cistern, yung rainwater catchment. Dapat kasama ito eh. Kasi nga, if you look at the Philippine Green Building Code, dapat na meron talagang na provision sa cistern. Okay, yan. No? Kasi sa nakaka-tune in sa atin ngayon sila Oliver Merced, si Engineer Samperer, si Jennifer Guardian. Hello, no? Ang sinasabi ko nga, there is a third typhoon. Susunod at susunod yan, November pa lang. December, normally pag November malalakas yung bagyo eh. E di papasok na naman, tapos nagpapakawala ng tubig yung mga major dams natin. Paano pag El Nino? Kasi this needs an engineering innovation. Yun ang sinasabi ko na baka po pwedeng yung gumawa na tayo ng petition na gawin ng pangmalawakan na. Sabi ko, halimbawa, dyan sa Quezon Memorial Circle, no? Bumababa dyan sa Quezon Memorial Circle. Dyan sa may Lagos nila, dyan sa may Maynila, laging bumabaha dyan. Sa may UST, laging bumabaha dyan. Sa Espanya. Hindi, maglagay na lang ng containment dyan sa ilalim na pupunta yung tubig. Or, yung sa unang, yung merong unang plano noon eh. Doon sa football field ng UST, doon gagawa ng malaking na cistern. Hindi nga lang pumayag ang UST nata doon eh. Parang yung example nga, kunyari, sa Bonifacio Global City, may malaking na cistern dyan doon sa Rizal Drive, sa ilalim noon. So may underground tank na dyan sa may BGC. Are you telling me that, Kat? Oo. Yes. It is mandatory na talagang kinakailangan meron na talagang underground na cistern
ang lahat ng mga communities. That is great. Pero Kat, I would like to medyo may mga nagpapabati lang no. Some Oo. the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Manila First Ward, no. Sabi they are listening sa atin At saka napakarami no ng nakikinig sa atin ngayon na I think pag review natin there will be more people na kasi the Typhoon Pipito would be I think making a land connection or land via Bicol, Samar, Landfall. or it would even hit Metro Manila and Calabarzon. So kailangan na natin maayos natin yan So are you saying meron na palang batas dyan? Ganon? Ang Meron alam na, ko Kat? sa Quezon City, I think sa Pasig also, na you must have this rain water management, and which means that should be a catchment or a cistern. But if you look at the Philippine Green Building Code, it's there Okay. By Kasi the way, ang Kat, tingin natin kasi yung mga nag-aaral sa atin, mga arkitekto saka inhinyero, ang kanilang nung unang panahon ba, saka usually ang textbook nila, yung mga Western na textbook Kaya nga ang kinakailangan, kaya nga meron tayong tinatawag na CPD, yung Continuous Professional Development ng mga arkitekto sa inhinyero, na kinakailangan. Ano yung Kat? Ano yung professional CPD, Continuous Professional Development. Para sila mag-renew. Para ka mag-renew ng lisensya mo. Hindi yung pagbinigyan ka na ng lisensya ng PRC, forever na yon. Kasi yung ibang mga inhinyero at arkitekto, kahit na sinong mga profesyon, pagka-graduate nila, pagpasa nila ng board, parang natapos na yung kanilang pag-aaral. Ayaw na nilang mag-aral. Kasi meron na silang tinatawag na profession, meron na silang initials sa una at sa huli ng kanilang mga pangalan. Akala nila yun na yun. Okay. Kaya yung nagiging obsolete na sila kung hindi sila talaga continuing education. Correct. Kaya yung mga iba, pag nakapasa sa isang course, isang subject halimbawa, tinatapon na yung kanilang libro pinagbibili na o kaya yung notebook nila, tinatapon na. Which is wrong. Nakapasa na Okay. But anyway, Kat, I think we have the Galaxian comedian in he has already a video. He's present. The famous no need of introduction a ukulele guitarist par excellence. Walang iba kundi si Isko Salvador, no other, also known as Brad Pitt. Maganda nga po sa'yo, Brad Pitt. Alien. The days, my friend, the day never ends. Kissing you now, kissing alive with you. It will lay down on you.
Yan si Isko Salvador. Yay! Habang ang intro mo, Sekat, Kajay, good afternoon. And Yes. Ang topic natin, Brad Pitt, eto na namang mga bagyo kasi alam mo, Brad Pitt, ilang bagyo to. We start with Christine, Leon, Marce, Nika, Opel, at papasok si Pipito. 6 na bagyo at lahat sila nagdala ng sakuna. May mga namatay. So, grabe, no? oh sir, ikaw, ewan ko, kung dadating ng Metro Manila yan, baka magpabaha na naman yan sa Marikina River. Sana naman lumihis. And, pwede natin ipakita yung slide natin. Marvin, para sa kabuuan natin, ano ba yung update sa, meron tayong gwapong-gwapong IT dito I-share mo nga, Marvin, yung ating update na sa Bagyong Pipito para makita ng ating mga listeners at televiewers. Go ahead. Pepito is now a typhoon as it undergoes rapid intensification, according to Pag-asa. Based on Pag-asa's 11 a.m. bulletin on Friday, November 15, Typhoon Pepito was last spotted 630 kilometers east of Giwan, eastern Samar, moving westward at 30 kilometers per hour. It packs maximum sustained winds of 130 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 160 kilometers per hour. Tropical cyclone wind signal number 2 is raised over the eastern portion of northern Samar and the northern portion of eastern Samar, where gale force winds may bring minor to moderate impacts. Meanwhile, the southeastern portion of Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, the rest of northern Samar, the rest of eastern Samar, Samar, and Biliran are under signal number 1. Minimal to minor impacts from strong winds are expected in areas under signal number 1. The State Weather Bureau says Pepito is more likely to make landfall in the vicinity of Catanduanes on Saturday evening, November 16, or on Sunday early morning, November 17. However, Pag-asa notes a landfall scenario is not ruled out over the eastern coast of Camarines Sur, Albay, or Sorsogon on Saturday evening or Sunday early morning. It is also not ruling out possible landfall over the eastern coast of northern Samar Saturday afternoon or evening, or along the eastern coast of Quezon or Aurora on Sunday afternoon or evening. Regardless of landfall point, Pag-asa says Pepito will more likely move generally west-northwestward over the weekend and pass over or near the landmass of Bicol Region, Quezon, Central Luzon provinces, and Pangasinan before emerging over the West Philippine Sea on Sunday evening or Monday morning, November 18. Pag-asa forecasts Pepito to continue to rapidly intensify from Friday through Saturday and may reach super typhoon category prior to its landfall Saturday evening or on Sunday early morning. Yun, sana humina and kung maging minimal lang ang maging epekto niyan sa ating bansa. Pero sabi niya, it would be a super typhoon, Brad Pitt. Ha? Meron naman kasing umihina. Hindi naman pag sinabing ganun talaga. Pagdasal na lang natin. Pero ang All About Safety program, sabi nga kanina ni Cap, kung kailangan maganda. pwedeng mga darating next year, hindi na kaya Gumawa na naman ng mga containment tank. Sabi na nga sa UFC dapat meron dyan Dapat maghanda. No? Anong ihanda? Spaghetti, pansit, barbecue, ice cream. Dapat handa Dapat lagi sino magbabayad sa ating tatlo nun? Malamang sikat sikat ang pinakamapera yata sa ating tatlo O ikaw pala pinakamapera Hindi, ako na, sagot ko na yun. Joke ko naman yun. Yung mga nakikinig sa atin. Akala ko naman pupunta na tayo sa Wala nga daw sila. Wala sila. December daw darating si Rene. Oo. So, hopefully, isang buhos na lang. May project din daw sila. Saan sila may project ba, Marvin? Ha? Yan, sa Cavite. Sa may Laguna sila, Brother Rene.
Doria. Kaya wala, hindi tayo makakapunta. So, tinakontak ni Marvin, hindi masyado. Umabsent si Marvin kaya hindi kayo nasagot masyado eh. Alam mo naman si Marvin na pero masipag si Marvin. So wala. So balik tayo sa mga nakikinig sa amin po ni Brad Pitt at ni Kat Tatlongari. Ang topic po natin ay tungkol na naman sa mga disaster natin. At paano natin magagawa ng solusyon at hindi na tayo pwedeng lumikas lagi-lagi. Hindi na tayo pwedeng magdasal lang lagi-lagi. Kailangan natin gumawa tayo. May budget naman, may pera naman ng gobyerno. Sabi Wala. nga ni Kat Tatlongari, ano? Wala? Ubus na raw. Ubus na sa dami ng bagyo. So, Sad ang news. masama, Pero, ang masama, narinig ko pa. No? So, next year, kailangan daw mag-angkat ng bigas. We have to import. Yun ang sira na eh. Malungkot naman, no? So, talo na naman ang ating mga magsasaka. So, Ito nga, sinasabi ni... yung mga epekto na national. Kahit doon lang bumagyo, pero ang epekto national. Apektado lahat. Kasi konektado lahat eh. Everything is connected. So, ganun yun. Nakakalungkot. Pero, ganun talaga. Ano yan eh. Mahirap pigilin yun eh. Pag nature, wala tayong panalo dyan. Pag nature ang kalaban mo. Hindi, ako advocacy ko talaga. I have been in several countries already. Alam mo, Brad Pitt, nandoon ako na may naka-silent ka eh. I have been in Thailand nung nagkaroon sila sa Bangkok ng malaking baha. Tsunami. Kumuha sila ng mga pump, puro bomba, ang dami. Nilalabas talaga nila dun sa area mababa. Tapos meron silang mga parang tanker, kinakargahan nila lahat yun. Ang dami nilang truck. Ganon din sa Saudi. Walang drainage sa Saudi eh. Nilalagay sa mga tanker, yung mga malalaking truck, at tapos binabiyahe. So, alam mo, Ajay, ang maganda, yung dito sa BGC. Okay. Kasi humukay sila ng malalim. Okay. Kung ilang floor yun, malalim eh. Okay. Tapos So, pag umuulan, doon pumupunta yung lahat ng tubig. Kaya hindi bumabaha sa BGC. Humukay sila ng malalim. So, containment yun. No, yung Kat, ano masasabi mo? Meron bang ganun sabi? Ikaw, nandiyan ka sa mga building specialist ka eh. Sa BGC yun. Malalim. Kung ilang meters yun, no? Kung ilang floor, 14 ata, 14 floors. And kung malalim yun. Malalim. Kung 4 na metro ang isang floor, times 13, 12, 54 meters ang lalim. Oo, kasi nga, yun yung solusyon nila para wag magbaha pag umulan. O kita mo, kung merong ganyan sa Pasig, may ganyan sa Mandaluyong, dyan sa Maynila, no? Kung si Mayor Hani Lacuna, maghukay dyan sa may golf course dyan, sa may Intramuros. Ang maganda ron, pwede mong gamitin yun sa mga pandilig-dilig ng mga halaman all over. Yan ang sabi ni Pamperer, 5 drum na galon lang. 5 drum of 25 gallons. Pwede nang gamitin. Save you a lot of money. 55 gallons. 55. Pero, i-harness mo yung tubig ulan. Ayan, yes, 5 drums. Sige, basahin mo, Kat. O ikaw, Brad Pitt. Sinasabi dito, Nico, panino ba ito? Iba yung pangalan eh. Sige, Yes, Pam, 5 drums of 25 gallons drum
especially if there are typhoons. Recycled waters from the downspout multi have filters, so the water can be used for cleaning the garage or water ports or carports, watering plants, flush toilets. Could save lots in terms of money, and will be able to help in the in from mongering what if Envi- everything household have one. So ito yung sinasabi ko na kanina pa, individually, yung isang household o isang building, kinakailangan talaga may rainwater management. What does it means? It means that you have a cistern and you have which will store the rainwater. This is mandatory in green buildings. For you to have a credit, for you to be certified as green, you must have rainwater management. This is such a thing because we have tinatawag natin na new normal eh. Hindi na kinakailangan yung mga lumang design ng mga matatandang arkitekto, yung mga ayaw mag-aral na mga arkitekto na hindi nilalagay yung cistern. For example, it is not traditional during the good olden days na merong drum na sumasahod ng tubig ulan sa kanilang alulod. Yun lang ang simple lang eh. Instead that the rainwater will flow down the streets and flood the area, kung i-store mo lang yan sa 55-gallon drums eh. Marami namang yung drums. For example, what the barangay or the subdivision or the city can do is to provide these drums. You don't have to have to dig a cistern. But if it is, for example, bago, new construction ito, there should be really a cistern. This should be a part of the building code. Kaya nga meron tayong Philippine Green Building Code eh. Dapat mandatory. Tama, Brad Oo. Pitt. Kaya hindi approve niya ng Office of the Building Official kung wala siyang cistern. Yes. Parang yung sa septic Para, tank. para sa iyo rin yun eh. Hindi naman para sa Oo. gobyerno. Para kanino. Oo. Para sa iyo yun. Oo. Kasi halimbawa nga, di ba yung Nengon, yung septic tank is mandatory as when you build a house, ganon. But of course, the septic tank is an old method. Dapat talaga may centralized na sewerage na system na ipinaramis nga ng Maynila at saka Manila Water. Kaya nga Energy. ginagawa nila ng nagmamalabanan na lang sila house to house. Energy pa yan. So, Ang kuha natin kasi, first of all, hindi natin alam na ito yung new normal na, yung sunod-sunod na severe typhoons, ito mga super typhoon, mga signal number 4, 5, and so on. This will be the new normal. And the Philippines as a country is very vulnerable. So how do we solve this? By adaptation. Babaguhin natin yung, for example, yung mga locations. Pag binabahan na yan, lilikas ka na dyan. Kaya dapat meron tayong designation ng mga area na no man's land, bawal. For example nga, yung Marikina was declared as a no man's land. Because talagang yun talaga yung catchment ng lahat ng ulan na pumapatak sa Sierra Madre, dadaan yun ng Marikina River. Dire-diretso sa Laguna, di ba eh? Kailan yun, Sir Kat? Way back, nung yung mga plano ni Burham, yung
yung naggawa ng city planning dito sa Maynila. Yung Burham Park, di ba, 1956. ginawa. Mm-mm. Ang ganda na ginawa ni Burham para sa Maynila, ngunit hindi nasunod kasi nga walang urban planning. Kanya-kanya. Paano ka for example, if you apply for a building na permit, yun, nasa office of the building official. Walang pakundangan doon sa urban planning ng city. Okay, no? Kita mo, no? Yan But magaling anyway, sa Europe. Yan sila magaling. Kaya kaya din natin yan, Brad Pitt. Wala lang tayong political will, no? In order to do that. At yan, may nakikinig na sa atin sila. Kanina, nandiyan dyan si Jennifer Garjan eh. Ewan ko, still watching si Dayal, Yaya, Saripada, Gargan. Si Joel Elio, nasa Davao City, watching, no? So yan, tsaka si Ronald Bariring, Malabanan. ay sa So, yun inyo. po. Maganda sa Yes. hapon po sa inyo. At yung mga late tuners natin, yung sinasabi natin, may paparting na naman na bagyo, baka kailangan makagawa na tayo ng another step from resiliency to withstand this disaster to another innovation, engineering design, sa mga sabi nga ni Katatlong Hari, meron ng mga bagay-bagay na yan na nakadesign para ma-address yung mga hazard na yan, ng mga baha. At no man's land pala yan, nasa yung bahay sa dyan, sa Marikina, Brad Pitt. Sabi ni Burnham. Si Burnham, Kat, yung gumawa ng Baguio ba yan? Sa Baguio. Yung Burham Park, si Daniel Burham. Ang ganda ng kanyang urban planning eh. Yung, parang ipinattern nito sa DC sa Washington DC eh. Okay. Kung makikita mo yung nasira lahat yon. Because yung mga office of the building official, kanya-kanyang approval eh. Okay. So, ano lang muna tayo ha. Dabatiin natin muna yung programang All About Safety. Dala sa inyo ng JLF Project International Inc. At JLF Project Training and Assessment Center. At ating pong mga regular guests, mga host natin, no? Sila Galaxian comedian na walang iba po si Isko Salvador o aka Brad Pitt. Ang ating nuclear physicist, si Carmelito. Kat, Tatlong Hari. So yan, mga sikat sa mga leadership in engineering, environment, design, no? Yung lead, nandiyan siya, no? So meron ditong binanggit si Joel Elio, no, na sama ano ba to? Climate adaptation, adaptability, sustainability, technology driven. Yan ang sabi ni Joel Elio sa ating mga nandito, no? So, si Brother Gargan is watching from Iligan City. So, sabi nga natin, no, we really do not know kung ano na naman malakas ito. Sabi nga ni Brad Pitt, sana naman hihina yan pagdating ng ano natin, ng National Capital Region at Calabarzon, which where I live, no? Yung Calabarzon na Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, ano? Tama ba, Marvin? Calabarzon? Yan ano natin. Kasi we have so many typhoon na sinabi nga. Imagine mo, Kata, nagsimula sa Typhoon Christine. Malakas yun. Maraming sinira, maraming namatay. Dumating si Leon, marami rin sinira. Si Marce, si Nika, si Opel, nagwinasak din yung Cagayan at Isabela. Ito na naman si Pipito. Hindi naman doon sa taas, sa ilalim naman. Ito mga bar. Oo. So, kawawa yung tao. Oo nga, kawawa yung tao. But dapat ilagay na natin sa mindset natin, sa essence, sa ating kamalayan, na ito na yung new normal. Hindi ito mga tinatawag na sinusubukan tayo ng Diyos
Kasi nasa kultura natin yun, yung tinatawag na resilient, yung bumabangon palagi. Hindi ganun eh. Kaya nga, alam mo dito sa mundo, sabi nga ng mga philosopher, dalawa yung sa ating dapat tingnan. Yung mga bagay na epekto ng tao sa kanang kalikasan. Because man is in this world and he has to combat yung mga consequences o mga effects ng man against man. Di ba? Kakuha natin yun. We must be careful about that because man can do damage against man. Yung tinatawag na violence, mga human rights violation, ito ay man against man. And then itong pinag-uusapan natin, yung man against nature. Hindi nangangahulugan na ito ay from nature, wala tayong magagawa. Wala na tayo doon sa Jurassic Age na pinababayaan na lang natin na ang nature na lapastangan tayo. Kaya nga, nagkamaroon tayo ng intelligence, nagkamaroon tayo ng science, nagkamaroon tayo ng application of science, yung technology. Meron tayong tinatawag may course nga tayong building technology. May mga profession tayo na building na physics, building na physicist. Yun. Kaya, ang kwan dyan, may solusyon eh. Hindi yung acceptance. Hindi yung parang sinusubukan tayo. And then, bumabalik tayo doon sa pinanggalingan natin. Konya, magiging A to Z yan eh. Yung bagyong yan eh. At hindi lang yan eh. Expected natin yan because of climate change. So, ang kinakailangan natin, i-design natin yung ating mga bahay, ating mga buildings. First of all, yung location. Yun. Hindi na tayo babalik doon sa, halimbawa, doon sa Tacloban, yung yung mga storm surge. Yup, magkaka-storm surge yan. Minsan imagine mo yung Tacloban or what. That would happen again. That would happen again. Given the yes, exactly. Of exactly, the Philippines. Kaya yung preparation. Hindi yung ang ipiprepare natin, yung mga relief goods, ganon. Para maroon ng ayuda. Kasi ito ang magandang kuna ng pictures eh. Yung mga ayudang yan. Yung mga evacuation shelter. Pag ganon. Band-aid. Kasi nasa kultura natin na ito ang wellspring or ito ang pinagbabasihan ng existence ng ibang tao, ng mga politiko, yung ayuda. Na sila ay mapa-very good. Ang tingin natin kasi dyan, act of God. Oo. Yun nga yung sa isa, yung act of God. Pag sinabi mong act of God, parang nasa mindset mo, sa kaisipan mo, ito ay bigay ng Diyos, ganon. Kaya dapat tayong magtiis, dapat tayong tanggapin natin ito. Sinusubukan lang tayo, dapat tayo ay resilient. Yun nga, nasa mindset natin. Because our culture, as you know, is based on superstition and ignorance. Hindi scientific. Wala tayong scientific mass culture. Na pag mayroong kunyari sakuna na nangyari, hindi natin iniisip kung paano tayo mag-a-adapt. Yung sabi nga ni Joel na adaptation. Hindi yung tinatawag na relief. O sige, mag-prepare tayo ng sardinas, mag-prepare tayo ng Lucky Me. Yun. Hindi ganon. Unhealthy food pa yung mga noodles na Lucky Me at mga Hindi po pwede yan lagi unhealthy ngayon.
Merong sinyerto si Pam na harvesting rainwater. Panoodin natin Kat at Brad Pitt para makita ng ating mga Yes, sir. listeners at tagapanood. Sige Marvin, Ano ba? i-share mo. Paano ba yan? Yan yung rainwater natin. collecting system Ayun, ko. drums. Pinagawa ko siya siguro mga 3 years ago. 2 drum, connecting with PVC pipes. Rainwater yan. So, kada ulan, nakakolekta ako ng tubig. Malaking tipid na rin. Panghugas ng mga kotse, pandilig. So, basically, practical. May butas na lang sa ilalim kaya tumutulo. Yan naman, yung may pipe siya sa loob. Yung pipe connecting yung 2 drum. So, pag may excess na water at napuno yung 2 drum, syempre, ang tendency, tatapon yan. Kaya may mahabang pipe. Ayan, makikita nyo na hanggang sa dulo, yung pinakadulo niyan, ay sa may kanal na namin. So yun, yung innovation na yan, maraming maayos natin, di ba? So sabi ko nga, dito sa All About Safety na JLF Project International Inc., at JLF Project Training and Assessment Center. Brad Pitt, meron pa, mukhang galing ng Singapore ito, basahin mo nga para si All In Karitan. Alright. Ito sabi niya, may effective template na po ang Singapore. Yun sana ang gayahin ng Philippine government. Rainwater, iisa lang ang patunguhan doon sa water catchment. Kaya wala masyadong baha sa kanila. At pati pa gray water at black water nila centralized. At ni-recycle to drinking water. Shout out, Sir Kat. Alain po from Davao City. Hi, Alain. Thank you Hi, sa Alain. iyong thank you sa iyong Ayan. Si Alain yan na yan ang isang auditor natin ng safety, yung ISO 45000. Ayan. Sa kaalaman natin, ano ba ang difference ng gray water saka black water? Parang yung brown out saka black out. Yan. Okay. Pag sinabi natin black water, meron yung fecal material. Fecal material. Yung gray water, walang fecal material yon. Yun. So, yung black water galing sa CR, parang gano'n. Oo, sa water closet. Yun. Yung Yung gray black- water, medyo maayos-ayos pa. Oo, mga sa shower heads lang yon. Galing sa mga faucet, sa mga washing machine, sa mga yon. So Nire-recycle nila. yung isa rin besides rainwater, dapat i-recycle din natin yung wastewater. Yung wastewater. Sa halip na itatapon natin yang sa sewerage natin, pwede natin yang recycle. Kaya nga mandatory again sa mga buildings, yung tinatawag na STP, Sewerage Treatment Plant. Yun. Pwede Yun. mong i-recycle yun yung wastewater mo. Pati yung black water mo, pwede maging drinking water yan. For example, sa example nga yan sa Singapore, kasi sa ibang na bansa, wala silang septic tank sa bahay nila. Meron silang centralized sewage Ayun. treatment plant. Kasama yung black water doon eh. Alam mo, nakakita niyan ako nung nag-i-internship ako dito sa Kansas. Ganon. Talagang centralized. Alam mo yung fecal matter, parang ginagawa nilang kaya nilang ipinroses yung para nagiging carpet or blanket, kulay brown. Eh, siyempre, pag nagpasok ka doon, paglabas mo,
may amoy na yung damit mo kasi kumakapit yung amoy noon eh. Ito yung centralized sewage treatment plant. So, ang magagawa niyan, for example, kahit sa building talagang mandatory yan. Kung sa isang household, kinakailangan niya yung pinaglinisan, ganon, yung pinagliguan. Yun. Pwede magamit yun sa paglinis ng mga kotse, pagdilig ng halaman, ganon. May catchment, ganon. Hindi na diretso sa sewerage. So, in Tama. terms of water efficiency, may rainwater management tayo, saka yung recycled water. Meron pang isang klaseng wastewater, yung purple water. I-google na lang ninyo yun. Yun ang assignment nyo. What is purple water? May assignment pa. Madaming klase tayo, kaya nga maganda yung ano natin. Pero sana hindi lang topic. Sana naman ang mga government agency maki-coordinate sa amin ni Kat at ni Brad Pitt, no, sa mga ideas na nandito. Kasi itong mga ideas nito could be turning into something. Nakikinig sa atin ng board member ngayon ng mechanical engineering, walang iba kundi si Engineer Ramon Pestin Solis, ano? Good afternoon sa iyo. So baka mamaya yung mga mechanical engineers, no, yung magagaling kayo sa mga pipeline, mga pumps, no? Hindi naman po pwedeng walang pump. So bobombahin, kukunin yung tubig, ipapump sa isang tangke, and then magagamit natin yung tubig. Pwede rin palakat sa mga firefighting system. Diba? Sa mga sunog. Minsan walang tubig eh. Walang tubig yung bumbero. So pwede natin ibigay itong excess water na to sa mga bumbero ting may mga sunog. So napakaraming idea na eh, pero it is not yet being put into use. So sa kagalingan nating tatlo, no, medyo baka po pwedeng magawa natin yan. Sayang nga lang eh kung dapat nga meron na tayong party list eh. Para yan ang ating advokasya. Pwede bang mag-usap tayo, Kat, na sa 2028 ano? Kung ano tayo yung ating yan, no, pa-register natin sa SEC yung ating all about safety and water management ng ating ano advocacy, all about safety from disasters. Maging ano natin, ano? Ayan, di ba? We have the idea. We are engineers. We are technical people. We are, ano pa ba? We are professors. We are safety consultants. We are safety practitioners. Ang dami natin masasabi, di ba? Kaya nakikinig sa atin ng isang napakagandang babae ito, Kat, no? Babatiin ko lang. Ngayon ko lang nakitang nakinig ito eh. Si Beth San Jose Nazario, no? Nandiyan dyan siya, no? Mabuhay kayo, mga classmates, Jay, Brad Pitt, and guest. Hindi na guest natin po si Kat Tatlonghari, Carmenito Tatlonghari. Isa po siyang nuclear physicist. Isa po siyang leading advocate ng safety at ang lead on leadership in engineering and environmental design. No? Yan po si Kat Tatlonghari. Isa po sa pinag-aral ng ating gobyerno para po sana magpatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant. At ang programa po ng JLF, programa pong All About Safety, dala sa inyo ng JLF Project International Inc., JLF Project Training and Assessment Center. At binabati ko rin, nakikinig na si Beth, so sana mapadala mo to. Hello, kay Beth. Yeah. Beth, binibigyan ka na ni Kat Tatlonghari, more or less. Si Beth na nagtrabaho sa video eh. Siguro ang isa, we can meet and greet sa ating mga katoto dito sa programang ito. Let us parang meet and greet and bring your own food. And then yung pala, why not? Why not? Baka medyo minsan may racket si Brad Pitt, magkita-kita tayo. Brad Pitt, may racket ka ba? Mga private. Private, sayang. Private show. Hindi po pwede. Alam mo pero yung kwan, yung sa mga... may ticket, pwede kami bumili.
Sige, nasabihin ko kayo. Oo, yan. Oo. Baka may mga show sila Attorney Edward Chico. Di ba? Yes, At, madalas sila sa doon. sa Viva Cafe. Madalas sila sa Viva Cafe. Viva Cafe. Saan yung Viva Cafe? Sa Cubao. Oh, malapit lang yon. Nagpapalabas ba dyan ng Viva Max? Sorry. Baka may nakikinig na below 18 dito. Yung mga artista ng Viva Max, pumupunta dyan. Dahil, Wow, yan. ano yan doon din, sa Viva Company. Del Rosario. Vic Del Rosario. Boss Vic. Kanabotay ko. Restaurant. Yun nga pala, in terms of green buildings, alam mo, ang talagang seryoso dito, ang private sector. Kaya ang lahat ng client ko are private. Wala akong client na gobyerno. Kasi sa gobyerno, natatakot sila magpa-certified ng green buildings, yung LEED. By the way, yung LEED, J stands for Leadership in Energy and Environmental Design. Leadership pala. in energy, leadership in energy and environmental design. Kaya when you talk about the environment, about sustainability, about regenerative technology, ang maaasahan mo dyan yung private sector. Kaya there should be a partnership between the government and the private sector in this manner. For example, tingnan natin, ilan ang certified na green building sa Pilipinas? Ang alam ko lang, marong isa lang government building ang Verde certified eh. Ano? Itong yung sa land yung land na mahaba ang pangalan. I think this is in the elliptical circle, corner Kalayaan. And then, ang problema nila doon dahil sa COA, ganon. Kasi, explain nila, bakit? Kinakailangan ba ng cistern? Bakit kinakailangan ba ng rainwater management? Ganon. For example, kung titingnan mo yung para sa mga office of the building official, hindi naman yan requirement sa mga ibang municipalities and cities Kaya napakahalaga yung private initiative. Ito yung maaasahan mo. For example, yung sa Bonifacio Global Cities, private initiative yan. And then, yun nga lang, kunyari, magkapagawa ka ng malaking cistern, kinakailangan mo yung right of way din dyan. Kasi, kaya nga, for example, kita mo yung Skyway, Stage 3, nagawa yan ng private sector ng San Miguel na nasurpass niya yung mga efficiency ng government in terms of right of way negotiations. So dapat talaga halimbawa yung sa UST nga yung sa football field nila, yung kanilang yung sa field nila doon, hindi naman sila papayag na doon magagawa ng cistern. Bakit ayaw ng UST Katbe? Is there any communication with the UST para yung problem sa Espanya would be addressed? I really don't know about that, ba ganon? Kahit I was a lecturer sa UST. Kami dalawa ni Brad Pitt alum na kami ng UST, di ba? Yeah, mga alumni kayo ng UST. Yeah, that's it. Pero okay Brad Pitt,
ito, pwede ko banggitin ito. No? Sana yung mga may utang sa JLF Project International Inc. Yan. Oh, katulad ng Infinite Loop at RMG Corporation, magbayad na po kayo at magpapasko na. Kailangan po namin nila Brad Pitt at ni Kat Tatlong Hari ng aming pong mga budget din. 1 milyon ang utang sa atin ng dalawang kumpanyang yan. So, dapat po Infinite Loop at RMG Corporation. RMG Logistics pala. Ayan. At meron na lang tayong mga ilang minuto na lang. Nawala si Kat. Brad Pitt, last 2 minutes na lang tayo on air. So, okay. Parting words, Brad Pitt. Those were the days, my friend, thought they never end. Sing and dance forever. Waiting alive with you, and love is open. We were young. I see you next week. All about safety every Saturday, 1 to 2 p.m. Sir Kat, Yes. Raja, All see about you safety. 1 to 2 p.m. Smile and be safe. Kat, umalis na ba talaga si Kat? Dahil alam niya ng Kat. Hello. Last Hello. words, Kat. Last words. Parting words. Magsha-shout out lang ako sa aking mga kasamang auditors ng Bureau Veritas, kana Alain, kana Ed, kana Arnel, kana Corina, saka yung magandang partnership namin ng Energy Development Corporation sa kanilang mga geothermal na plants. Kasi alam mo, dito sa climate change, ang cause lahat nito, yung emission ng carbon dioxide mula sa fossil fuel fired. Yung mga power plants na gumagamit ng coal, ng oil, ng gas. Kaya ang talagang solusyon natin rito in terms of mitigation are renewable, including geothermal plants. By the way, gusto ko lang i-congratulate ang aking unika nieta, my only grandchild. Itong si Abri Laura Madi, akompanyado Tatlong Hari. First rank siya sa first quarter grading period ng Irving Hall School. Malapit ito sa inyo, Brad Pitt sa kwan nito rito sa Joseph Street, Araneta Subdivision, Concepcion 1, Marikina City. Siya ang first rank during the first quarter period. So I hope na ma-maintain niya itong ranking niya. Ang kanyang grade, sample sa mathematics is 94. Sa science is 92. Sa good manners and right conduct is 94. Ang kanyang conduct is A+. So we have to nurture this kind of children, kahit 6 years old lang ito, in the wonderful world of science and technology. Dapat ma-nurture natin dito. Dapat kasama ang parents and grandparents in the total education of the children. Okay, thank you. Okay, Kat, sana naman Kat, being as ang safety consultant, makasama mo ko dyan sa Veritas na at makapag-racket din ako. Moje, I'm also analytical. Medyo, sino ba yung mga kasama ni Kat? Medyo wala pang kontrata ngayon ng JLF Project International Inc. But hopefully, may magawa kami by the end of November at December, and hopefully we could get things going. At yung mga hindi ho nagbabayad, Infinite Loop at RMG Core Logistics, magbayad na po. Ito po si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyong smile and be safe. All about safety from 1 to 2 p.m. with Isko Salvador, or known as Brad Pitt, and Carmelito Kat Tatlong Hari, isa sa mga lead and safety
advocates po natin. Marami pong salamat. See you next week. Bye-bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.